Lahat ng mga nalimas ni David na pera mula sa mga Montenegro at ibang ari-arian na mula din sa mga kabalyero, isasauli na ni David mismo dito kay Tanggol. Sa pamagitan ng pagsusugal, mawala kay David ang lahat. Samantala, nakatawag pansin kay David ang pasugalan ni Tanggol at sa kagustuhan din ni David na padamihin ang perang ninakaw niya mula kay Ramon. Hindi nagdadalawang isip itong si David na itaya ang lahat ng perang hawak niya at kabilang na dito ang nasimot niyang mga ari-arian ng mga kabalyero. Pinagsabihan naman ni Tanggol ang dalawa niyang tagapagbantay na gagawin umano nila ang lahat para maibalik ang mga nawala nila dulot ito sa gulong ginawa nila Premo. Malakas ang pakiramdam ni David na swerte siya sa araw na iyon. Wala siyang kamalay-malay na siya ang unang biktima sa dalawang tagapagbantay ni Tanggol. Sa unang laro ni David, siya ay swerte. Pero sa pangalawa at tatlo, sunod-sunod ang talo nito hanggang sa itinaya ni David lahat ng mga ari-ari ang minana niya sa mga kabalyero. Nagwala naman itong si David dahil siya'y natalo at nagulat naman sila Tanggol nang makita nila itong si David sa CCTV. Ngunit hindi napakita itong si Tanggol bagko si Divina ang humarap kay David. Pero si Madonna ay hindi niya hinasaan na mamukaan itong si David. Sinabi niya kay Tanggol na si David umano ay Montenegro na nakaharap niya. Ang ikinagulat naman ni Tanggol nang sinabi ni Madonna na ito umano ang anak ni Ramon Montenegro. Tumatakbo ngayon sa isip ni Tanggol na maaring matagal na umanong nalaman ni David ang kanyang pagkatao at nagpapanggap umano ito sa mga Montenegro. Inakala ni Tanggol na ang mga diamanteng hawak nila, ito ang maging tulay niya para makarating siya kay Ramon. Ngunit hindi inasahan ni Tanggol na si David mismo ang magdala sa kanya kay Ramon Montenegro. Antabayanan po niyo ang susunod nating update dahil siguradong sa paglusob ni Ramon sa Quiapo, darating din itong si Tanggol para sa pakay niya kay David. Maraming salamat sa panunood.